Praise God, hallelujah. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord bless you. Amen, hallelujah. So, kayo po ba ay nakahanda na para sa salita ng Diyos sa umagang ito? Alam niyo, may magandang gagawin ang Panginoon. Anyway, lagi naman may magandang ginagawa ang Diyos sa bawat sa atin. It's all about His grace for us. Amen. Kaya ka nandyan ngayon because of the grace of God. Kaya ka nakaupo ngayon because of the grace of God. Kaya ako nakatayo dito because of the grace of God. It's all about the grace of God. Amen. Dapat maunawaan natin yun. Alright? So, hinap po natin ang ating sarili for the message that I will deliver this morning. At alam ko na ang Holy Spirit at patuloy na magbibigay sa atin ng understanding sa bawat isa. Amen. Iwasan na po natin muna, hindi pa tayo-tayo, okay, palakad-lakad. Alright? Yung mga nasa likod na nakatayo, ushers po natin yan. Okay? So tayo po, kung wala man tayo mahalagang gagawin, umupo po tayo at makinig ang salita ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Alright. So let's start. Basahin muna natin yung 1 Corinthians 1 chapter 30 sa New King James Version. Ito ko kukunin yung ating topic for this morning. 1 Corinthians 1 verse 30. New King James Version ba yan? Okay. Wala ba yan? First Corinthians 1, verse 30. Sabi lang po, no? Suspense filter. Parang kung hindi yung nakaupuan. Right? So, nandoon na. Babasahin ko na 1 Corinthians 1:30. Sabi dyan, but of Him you are in Christ Jesus. Alright. Who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Okay, ano yung sabihin niya? But of Him, you. Sabi mo, ako yun. You are in Christ Jesus. We are in Christ. Right? The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, okay? The new has come. Okay? Sabi mo, I am in Christ. I am in Christ. Okay, but of Him you are in Christ, who became for us wisdom from God. Okay? Ulit, sabihin mo, wisdom. And righteousness, and sanctification, and redemption. Alright? So, ang sabi ng salita ng Diyos, si Kristo na sa atin, at ito ay ang karunungan ng Diyos na nilagay niya sa atin. Ibig sabihin, you have God's wisdom in you. Amen po ba? So, our topic for this morning, sige. Yan ang ating topic. Christ, your wisdom will give you good success. Amen. Christ, your wisdom will give you good success. Nasaan yung wisdom ni God? Nasaan yung wisdom ni God? Okay. Wala ko na kay Pastor Mike lang. Okay? So, Christ, your wisdom will give you good success. Alright. Pag-usapan natin yung success. Okay? Not every success is good. Alright? Tandaan natin yan. Okay? Kaya dito, good success. And good success came only to God. Okay? Ang good success ay galing lamang yan sa Diyos. Right? Of course, pag mayroong good success, ibig sabihin mayroong bad success. What's good success first? Okay? In Hebrew word ng good success is chala. Chala. That's the Hebrew word of good success. E-S-A-L-A-C-H. Okay? Chala. Right? That's the Hebrew word of good success. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin niya, good success, ibig sabihin there is prosperity in it.
Okay? Prosperity means overflowing of abundance. Okay? Number 2, there is fulfillment in it. Alright? You are enjoying the blessings. You are enjoying the success in your life, outward and inward. Okay? That is fulfillment. Right? So, pangatlo, blessings. Pag blessings, ito'y galing sa Diyos. Yung favor ng Diyos, yung guidance ng Diyos, yung protection ng Diyos. Okay? That is blessings. Okay? Pag blessings, we receive God's favor, protection, and guidance. Kaya pag pinag-usapan natin yung good success, ibig sabihin pumapasok doon yung prosperity, yung fulfillment, at yung blessing. Alright? No? That's good success. Okay? You are nag-overflow. Okay? At ikaw ay masaya. Right? Masaya ka sa labas at masaya ka sa loob. Fulfillment yun. Okay? Ibig sabihin, good success yan. Right? And third, yung blessing ng Diyos. Umaapaw sa bawat isa. Pag sinabi natin blessing, nandun na yung protection ng Diyos. Nandun yung guidance niya. Nandun yung favor niya. Okay? Yun ang good success. Okay? In contrast to good success, meron naman tinatawag tayo mga bad success. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng successful is good. Merong bad success. Okay? So, bad success can be understood as, number 1, worldly success. Okay? Ano ba yung worldly success? Ibig sabihin, achieving prosperity and recognition through worldly means. Okay? Without regard for God's principle and values. That is worldly success. Second, yung selfish success. Ano yung selfish success? Okay? Yung pursuing success at the expense of others. Pag sinabi natin selfish success, wala nang pagkilang. Kahit nasaktan na yung katrabaho mo, wala kang pagkilang. Basta gusto mo lang maging mag-promote ka. That is selfish success. Okay? Wala kang pakialam sa pamilya mo. Okay? Ito sinasabi mo, sige, basta padadala ko yung nagpera, ako nagpara dito. Pagtatrabaho ko. That is selfish success. Alright? So, and then, meron tayong tinatawag na temporary success. What is temporary success? Experiencing short-term gains or accomplishment that ultimately lead to long-term negative consequence. That is temporary success. Alam mo, Satan, sa una, talagang i-enjoy na. Sige, sa'yo to. Mag-i-enjoy ka. Right? Pero sa huli, iiyak ka. That is temporary success. Okay? So, kino-consider natin yan as a bad success. And number 4, yung success without fulfillment. Okay? In good success, there is fulfillment in it. In bad success, success without fulfillment. Okay? Achieving outward success, but feeling unfulfilled, empty, or dissatisfied inwardly. Ganyan ang bad success. Alright? Of course, sa mga anak ng Diyos, because Christ's wisdom is in us, right? Good success ang nasa atin. Amen. We know bad success. Ganun yung bad success. Alright? Yung successful ka sa isang banda, pero dito failure. That's bad success. Okay? Inaayaw yun ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin is good success. Amen. Sabihin niyo, good success. Okay, remember in Luke, yung rich fool, ang ginawa ng rich fool sa Luke chapter 12, pakayaman na naman, pakayaman, okay, nagtrabaho, nagpakayaman, wala siyang ginawa kundi magpayaman. At nung makita niya yung kayamanan niya, sabi niya, wow, ang dami ko ng kayamanan. Gagawin ko, magpapatayo ako ng isang malaking warehouse ng kubol. Ilalagay ko lahat doon ng aking kayamanan. Dahil mayaman ako. Wala akong gagawin kundi mag-enjoy na lang. Tinawag siya ng ating Panginoon. Fool. Rich fool. Bakit? Kasi nung gabing iyon, siya'y namatay. Right? So, that is bad success. Alright? And also, we remember about sino yung mayaman.
pinakmayamang taong nabuhay sa mundo is Hari Solomon. Right? Why? Because Solomon has wisdom from God. At yung wisdom, di kalakip na supply yun ng kayamanan. Pero ito si Solomon, okay, doon sa buhay niya, dahil doon sa tinatamasa niya, na out of focus siya ngayon. Okay, yung una, yung umpisa ni Solomon, ang ganda. Right? Kasi pinayaman na pinayaman ng Diyos. Sino gusto yung dito na pagyamanin ka ng Diyos? Ganon ang nangyari kay Solomon. Pero sa kalagitnaan ng kanyang buhay, ng kanyang katanyagan, kasikatan, at ng kanyang kayamanan, na out of focus itong si Solomon sa Diyos. That's why in the latter years of King Solomon, bumagsak siya. Kaya alam niyo, isa sa mga salita ni Hari Solomon, okay, walang ibang mahalaga, walang ibang importante sa mundo nito, maliban sa Diyos. Bakit? Naranasan na lahat ni Solomon, pero still, failure pa rin siya. Wala siyang fulfillment, hindi siya naging masaya in the latter days of King Solomon. Bumagsak. Why? As a reason, out of focus siya. Meron kang pinag-pray sa buhay na magiging successful ka. Kalooban niya ng Diyos. But you know what? First thing first, nire-ready ni God yung heart mo. Okay? Wisdom. Tandaan mo. Right? Hindi tayo tawag dito. Hindi maramot ang Diyos. Ano kailangan natin? Kayang ibigay, kayang isupply. Kaya ang isipin natin is oversupplying grace. Kayang isupply ng Diyos lahat ng kailangan dito sa mundo nito. Kayang ibigay ng Diyos. Kahit na yun, naniniwala ka ba kayo? Kahit na yun, pwedeng paglabas mo lang, meron naghihintay sa'yo sa labas, bibigyan ka ng 5 bilyon. Naniniwala ka ba doon? Kayang gawin yun ng Diyos. Okay? But the question is, are you ready for that? Diba? Tingnan mo si Solomon, sabi niya. Right? Napakaganda yung buhay niya. In the first of his life, but in the latter years of his life, bumagsak siya. Bakit? Na out of focus siya sa Panginoon. Alright? Christ, your wisdom will give you good success. Amen. Tandaan natin yan. Okay? Christ, your wisdom will give you good success. Alright? Remember, sabi ko nga, si Satan, kaya ka din niyang iangat. Kaya ka din niyang bigyan ng success in life. Si Satan. Do you believe that? Si Satan, kaya ka. Gagawin niya. Bibigyan niya yung gusto mo. Kaya gawin ng Satan yun. Remember in Matthew chapter 4, when the Spirit led Jesus in temptation, sino yung Spirit na yun? That's Satan. Okay? In Matthew chapter 4. Right? So, ito si Satanas, dinala niya si Jesus sa wilderness. Ano sabi ni Satan kay Jesus? Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Di ba? Do you remember that? Yung sabi ni Satan, sige, gawin mo nga tinapay. Kanya si Satan, yung batong ito, talagang anak ng Diyos. You know what? Si Jesus, hindi alam ni Satan, yung wisdom is Jesus. Ano sabi ni Jesus? Jesus answered Satan in the word. Ano sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay na bubuhay. Nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tayo. The word. Okay? So, hindi nagtagumpay si Satan doon. Second, dinala ni Satan si Jesus in the highest point of the temple. Okay, inakit na doon. Dinala na doon. Ano sabi ni Satan kay Jesus? If you are really the Son of God, sabi niya, okay, jump from this high temple into the ground. Lumundag ka. Di ba iingatan ka naman ng iyong ama? Right? What Jesus said to Satan, nasusulat. Huwag mong subukin ang iyong Panginoon Diyos. Ano yung ginagamit ni Jesus? The Word. And that is wisdom. So, hindi na naman nagtagumpay itong si Satanas. And Satan, dinala niya sa highest peak of the mountain. At nung pagdating nila doon, pinakita niya yung sa baba, lahat ng mga kingdoms. Ang sabi ni Satanas, Jesus, I will give you anything, everything na nakikita mo dyan. Bibigay ko sa iyo lahat yan.
yung kingdoms, yung mga tao, yung katanyagan, lahat bibigay ko sa iyo yan. But, sabi ni Satan, mag-worship ka sa akin. What Jesus said to Satan, depart from me, Satan. Amen. Lumayas ka, Satanas. I rebuke you in Jesus' name. Alright? So, see, Jesus has wisdom. And Jesus is wisdom. And that wisdom na tinukso ni Satanas ay nasa iyo ngayon. Tell you, pinakita ni Jesus doon, si Satan, kahit anong gawin niya, hindi siya magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. But remember this, Satan will never stop tempting us. Tandaan mo yan. No? Kapag alam niya na umaangat ka na spiritually, gagawa ng paraan sa Satan. Satan will offer this to you, will offer this to you, will offer this to you. Paano mo yan haharap? Hello? Ako po. Amen. Okay? But, don't be worried. Huwag kayong patakot. Why? Because Christ, wisdom will give you good success. Amen. Sabi nga si Satan, yung success na binibigay niya sa tao, pansamantala yun. Sa una, pasisiyahin ka. Sa una, mag-e-enjoy ka. Pero sa huli, iiyak ka. Magsisisi ka. That is bad success. But the success that God gave to us is good success. Ngayon, how to receive good success? Nagbigay ko ng mga points na pwede natin pag-usapan sa umagang ito. Okay? Basahin muna natin Ephesians 5 verse 16. Let's see, Ephesians 5:16. Ang sabi diyan, redeeming the time because the days are evil. Okay? So, redeeming the time because the days are evil. 17. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Okay? Napakaliwanag yung sinabi ng book of Ephesians. Okay? Number 1 point natin is, be wise and understand what the will of the Lord is. Ulitin ko. Be wise and understand what the Lord is the will, or what the will of the Lord is. Amen. Verse 16, ang sabi doon, redeeming the time because the days are evil. Ulitin ko, si Satan gagawa ng parang. Maraming i-offer si Satan sa akin. Okay? But be wise and understand what the will of the Lord is. Hindi yung, ay oo, sige, gagawin ito. Gagawin ito. Be wise and understand what the will of the Lord is. Hello? You want good success? Be wise and understand what the will of the Lord is. Huwag kayong tanggap ng tanggap. Huwag kayong, sige, pupunin mo yan. Sige, gagawin ko. Sige, gagawin ko. Ulitin ko. Be wise. Sabi mo sa kanya mo, be wise. And understand what the will of the Lord is. Amen. No, ang kabaliktaran yan, yung sinabi dito, yung unwise. No, ito yung mga taong unwise. Ito yung mga taong na sa una masaya, pero sa huli, nalulungkot na. Namumroblema na. That's not the will of the Father. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin, yung sa una masaya ka, sa kalagitnaan masaya ka, hanggang sa huli masaya ka pa rin. Hello? Ganyan ang kalooban ng Diyos. Right? That's why tinuturuan tayo ng Panginoon na be wise and understand what the will of the Lord is. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Book. Ito yung sinabi ni James, sa book of James, chapter 3. Magbabasa tayo dito, in verse 13. Book of James. Okay, listen. Basahin natin ito. If you consider yourself to be wise and one who understands the ways of God, advertise it with a beautiful, fruitful life guided by wisdom's gentleness. Okay?
fruitful life guided by wisdom, gentleness. Never brag or boast about what you've done, and you'll prove that you're truly wise. Sabi niya, never brag or boast. Alam niyo, kapag umaangat ka, pinapaangat ka ng Diyos, never brag or boast. Huwag kang magmayabang. Right? Huwag kang magmalaki. Huwag yung tinataas ka ng Diyos, inaangat ka sa antas ng iyong pamumuhay. Pero yung attitude mo, yung character, tumataas din. Parang hindi yata tama yun. Okay? Ano sabi niya? Consider yourself to be wise and one of who understand the ways of God. Advertise it with a beautiful, fruitful, guided by the wisdom's gentleness. Amen. Kung inaangat ka ng Diyos, dapat lalo kang nagpapakababa. Amen. Kung binibigyan ka ng ganito, naging successful ka dito sa business mo, sa trabaho mo, o ano pa mang income sa buhay, inaangat ng iyan ng Diyos, sinusuplayan ng Diyos, dapat lalo kang maging active sa church. Hello? Sige, palakpal ko natin ito. Hindi yung inaangat ka, umaangat ka na, yung business mo, umaangat, okay, yung trabaho mo, napupromote ka, yung income mo, tawag dito, lumalago. Tapos, ikaw naman, spiritually, bumababa. That's not good success. That's bad success. Dapat ganun nararanasan mo. Alright? Lalo kang maging active sa church. Lalo kang magpagamit sa Panginoon. Amen. Why? Because all of this is all about Jesus. Amen. Hindi ikaw. Alright? Kaya sabi niya, never brag or boast about what you've done. Huwag kang magmalaki. Kung ano yung accomplishment mo, kung ano yung nagawa mo, huwag kang magmalaki. Ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? And you'll prove that you're truly wise. Right? In verse 14, sabi niya, but if there is bitter jealousy or competition hiding in your heart, then don't deny it and try to compensate for it by boasting and being holy. Okay? Sabi niya, but if there is bitter jealousy or competition hiding in your heart, then don't deny it. Hindi mo makakain. Yung tao meron siyang bitter jealousy, meron siyang competitive heart, hindi mo makakailan mo. Kahit hindi siya nagsasalita, mahahalata mo sa kanya yun. Alright? No? So, yung taong gano'n, okay na siya doon sa God. Verse 15. For that, sabi niya, has nothing to do with God's heavenly wisdom. Okay? But can best be described as the wisdom of this world, both selfish and devilish. Pag ganun daw yung tao, meron siyang meron siyang tawag dito, kung sa 16, 14, ang sabi doon, meron siyang bitterness, meron siyang jealousy, meron siyang competitive, yung kanya, lagi siyang compete. Okay? Ano yung tao yun? Hindi God's wisdom ang kanyang ginagamit. Sabi sa verse 15, worldly wisdom. Verse 15, balikan natin. For that has nothing, sabi niya, to do with God's heavenly wisdom. Wala. Hindi heavenly wisdom, hindi God wisdom, but sabi rito, can best be described as the wisdom of the world, both selfish and devilish. Sabi nga, there's two kinds of wisdom sa atin. Okay? Una, yung human wisdom, and we call that worldly wisdom. And number two is God's wisdom. Galing tayo doon sa world wisdom. Yung world wisdom or yung human wisdom, most of the times, yun ang yung nagpahamak sa atin. Alam yun ng Diyos. Ano ba yung human wisdom? Worldly wisdom. Yung human wisdom, yun ang ginagamit niya yung ating 5 senses. And we know that our 5 senses, ano ba yun? Yung 5 senses natin. See, eye, smell, touch, feel, ano ba? Taste. Okay? Yun ang ginagamit niya. Doon bumabasa yung human wisdom. What he see or what she see in this world, doon siya. Okay? That's human wisdom. But you know what? Alam yun ng Diyos. That's why God gave Jesus as our wisdom.
verse 16, ang sabi dyan, so, wherever jealousy and selfishness are uncovered, you will also find many troubles and every kind of meanness. Okay? Kapag daw may mga jealousy, may selfishness, nalalantad dyan, okay, you will also find many troubles. You dumarating yung troubles. Right? And verse 17, tingnan natin yung chapter 3, verse 17. What's this? But the wisdom from above is always pure, filled with peace, considerate, teachable. It is filled with love and never displays prejudice or hypocrisy in any form. Ano daw yung God's wisdom? Right? Ano yung God's wisdom? Pure, okay? Filled with peace. Kahit ang dami sinasabi ng paligid mo, ikaw very peaceful ka pa rin. Hindi ka sumasabay sa takbo ng iyong surroundings. Okay? Considerate. Okay? Yung considerate, hindi ka agad nag-react, hindi ka agad nagsasalita. No? Hindi yung merong sabi sa'yo, may nagawa sa'yo hindi maganda, nag-react agad, galit ka agad. That is word wisdom. At God's wisdom, He always consider. Hindi sa agad nag-react. Alam niyo ako, yung prinsipyo ko, ganito, kaya nang nasa biyaya ko, kapag mayroon akong hindi nagustuhan sa tao o sa paligid ko, hindi ko sinisisi yung tao o yung paligid ko. Agad mo iniisip, mayroong purpose sila sa akin. Siguro itong tao nito, kaya na-encounter ko, baka gusto ni God yung pasyensya ko, ihaba, i-exercise ko. Dapat ganun yung mindset. No? Malay mo, mayroong nagawang hindi maganda yung tao sa'yo. Eh, ano yung reaction? The initial reaction, or the human wisdom reaction here, mag-react siya, magagalit siya. Kung ano sasabi niya, sabi ko talaga, ikaw, ganyan. That's human wisdom. God's wisdom is not like that. God's wisdom, mayroon siyang peace. Kino-consider niya, bakit kaya yung taong ito ginawa sa akin? Why? Hindi yung tao ang dinidil. Hindi yung taong namira sa'yo, nakapagsalita sa'yo ng masama ang dinidil ng Diyos. Kundi ikaw ang dinidil ng Diyos. Maybe meron siyang tinatama sa'yo for you to receive good success. Amen? Ganyan dapat maging mindset natin. No? Considerate, sabi rito, and teachable. Napakalaga yun. No? Hindi yung pag kinausap ka, alam mo lahat. Sinabi ko to, alam mo. Sinabi ito, alam mo. Sinabi ito, alam mo. Lahat, alam mo. Pero walang ganito sa PLBY. Because yung mga PLBY member namin dito, they have Christ wisdom. Amen. No? Kasi sinasabi ko yung mga sa labas. No? Yung hindi sila teachable, no? Gusto nila, sila na agad, sila mataas. Sila laging tama, sila laging tama. Okay? Ayaw nila magkamali. Yung nakwento ko yung sa youth camp natin, yung nakwento ko, yung isang anak na umiiyak siya. Okay? Umiiyak siya at gusto niya maglayas sa kanilang bahay. Alam mo yung story ito, right? Sabi ng anak sa nanay niya, "Nanay! Bakit?" Sabi ng nanay, "Alam mo, lahat na lang ng ginawa ko, puro na lang mali. Pati yung sinasabi ko, puro mali. Kaya ang gagawin ko, nanay, maglalayas na lang ako sa bahay na ito." Sabi ng nanay, "Anak, magkakamali ka. Mali na naman. Wala nang tama." That's a joke. Pastor Mike, thank you very much sa smile mo, ha. Pastor Mike talaga may wisdom. Alam niya yung joke. No? Alright? Okay? So, alam nyo, dapat yung taong meron siyang Christ and wisdom, teachable yan. Amen. Okay? You know what point natin? Be wise. Okay? And understand what the will of the Lord is. Very teachable. Okay? Now, in verse 17, tingnan natin yung verse 17. But the wisdom from above is always pure, filled, okay.
filled with peace and considerate and teachable. It is filled with love and never displays prejudice or hypocrisy in any form. Okay. So ano yung lesson na makukuha natin dito? Jesus will not tell us to walk in wisdom without showing us how. Kaya nga sabi ng Bible, therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Amen. Be wise and understand what the will of the Lord is. That's one point. Second point, okay? Second point is learn how to listen. Marunong makinig. Amen. Learn how to listen. Listen. Okay, hindi ko na alam yung lyrics na. Okay? Alright? Pagbigay tayo ng picture dito para at least meron tayong idea. Nandiyan ba? Okay. Kilala mo niya yung mga mag-iw niyan? Kilala niyo yung mga yan? Hindi si Pastor Mike yan at saka si ano. Sabihin mo, si Pastor Mike yan. Yung mahabang mo, si Pastor Rich. Alright? So, sino ba ang mga yan? Meron ba kayong idea kung sino yung mga yan? Si James chapter 13. Sino? Yung may idea kung sino yung mga yan, bibigyan ko! Bibigyan ko ng prayer mamaya. Ang pagpalain siya ng Panginoon. Who is this? Two people. This is Abraham and his nephew Lot. Ngayon, pag-aralan natin. Okay? Itong si Abraham and Lot. Okay? So our pangalawang point is learn how to listen. Paano pumasok ito? Alam naman natin, okay, that God, in Genesis chapter 12, nagbigay ang Diyos ng word kay Abraham. Anong sabi ni God kay Abraham in Genesis chapter 12? Abraham, leave your country. Pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko. And I will bless you. I will make you a father of all nations. I will. Yun ang sinabi ni Abraham. And Abraham, anong ginawa niya? Nakinig siya at sumunod. Okay, umalis na. Alam niya si Abraham, doon sa land of Haran, yun ang lugar nila, na kinausap siya ng Diyos. Mayaman na si Abraham. Mayaman na siya. Pero dahil meron siyang word from God at nakinig, ginawa niya. Nilisan niya yung kanyang bayan. Ano yung sinama niya? Sinama niya yung kanyang asawa. So, yung time na yun, ang pangalan niya ay Abram. Okay? Nilisan niya yung lugar niya, sinama niya yung kanyang asawa, at sinama niya itong si Lot, yung kanyang nephew, yung kanyang pamangkin. Okay? Ibig sabihin, si Lot pala nakadikit na kay Abraham yung time na yun. Okay? Kaya nga naisama siya. Then in Genesis chapter 13, tingnan natin. Okay? In Genesis chapter 13, anong sabi dyan? O, tingnan muna natin Genesis chapter 12. 12 muna. 12. Okay? In Genesis chapter 12, so Abram left Haran just like the Lord said. Okay? Abram stayed in the land of Canaan. Genesis chapter 12, verse 4 and 5. Doon muna tayo. Sabi rito, so Abram left Haran just like the Lord said, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. Okay? Verse 5. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the slaves, and all the other things he has gotten in Haran. Then he and his group moved to the land of Canaan. Bakit niya ginawa yun? Bakit siya umalis sa land of Haran? Bakit? Kasi mayroong word from God. Nakinig siya, pinakinggan niya yung salita ng Diyos at sumunod siya. Okay, ngayon, nung umalis siya, kasama ngayon si Lot. Alright. Ngayon, nangyari? Okay, dahil si Abraham, mayaman na siya doon, marami na siyang mga alagang hayop. Okay, alam niyo, itong si Lot, dahil nakadikit siya kay tito niya, si Abraham, ganun din ang nangyari sa kanya. Dumami din yung kanyang alagang hayop. Hanggang dumami. Wala na sila sa Haran, ha? Right? Nagpala sila ng Panginoon. Anong ginawa niya? Anong nangyari?
Dahil dumami yung kanilang mga alaga, yung si Abraham at si Lot, nag-aaway na ngayon yung mga pastor nila, yung pastor ni Abraham at yung pastor ni Lot. Nag-aaway na. Kaya sabi ni Abraham, o sige, Lot, itong gawin natin. Tingnan mo yung lugar. No? At piliin mo yung lugar na makikita mo. Sa'yo na yun. At doon ka. Yung hindi mo napili, doon ako. Yun ang sinabi ni Abraham kay Lot. And in verse chapter 13, ano nangyari doon? Verse 10, sabi doon, so Lot looked, and saw the whole Jordan Valley. He saw that there was much water there. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Yung Jordan Valley, doon yung Sodom and Gomorrah. Pero hindi nakita ni Lot yung kasaganaan ng lugar. Okay? Kaya sabi rito, at that time, the Jordan Valley all the way to Zoar was like the Lord's garden, was light. Okay? Hindi sa Lord's garden, was light. Ibig sabihin, sagana. Okay? Para siyang garden ng Diyos. Okay? So, sabi dito, this was good land, like the land of Egypt. Right? And remember, alam naman natin, ano ba yung land of Egypt? Egypt is a land of slavery sa mga Israelita. Okay? So, yung nakita niya, ayun ang nakita ng mga mata ni Lot, sagana ng lugar. Dito ako. Right? Dito ako, sabi niya. In Genesis chapter, in verse 11, okay? So, Lot chose to live in the Jordan Valley. The two men separated and Lot began traveling east. Verse 12, Abraham stayed in the land of Canaan. Anong lugar ang sinabi ng Diyos kay Abraham? Napupuntahan niya. Land of Canaan. Okay? So, and Lot lived among the cities in the valley. Lot moved as far as Sodom and made his camp there. Anong nangyari kay Lot? Okay? Umasenso siya. Okay? Lumago ang kanyang pamumuhay, ang na pamumuhay, at yung lugar niya naging city. Talagang umasenso siya, itong si Lot. Kaya sabi ng Bible, he made his camp there. Doon na siya tumira. Saan? Doon sa Jordan Valley. That's the place of Sodom and Gomorrah. And we know Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, ito yung pinaulan ng apoy ng Diyos because of the people living there is a wicked people, sinful people. Hindi tinignan ni Lot yun. Ang tinignan ni Lot yung kayamanan, yung katagumpayan. Alright? Sana sinabi ni Lot, mas kinausap sa ni Abraham, sana sinabi ni Lot, ay hindi ako hahiwalay sa'yo. Ito. Kasi, kaya ako nandito, kaya ako yumaman. Dahil sa'yo. Dahil pinayaman ka ng Diyos. Kaya, didikit ako sa'yo. Wisdom yun. Pero anong ginawa ni Lot? He used his human wisdom. See, nakita niya, sagana yung lugar. Sa akin na to. Bahala ka na dyan dito. Ako na lang dito. Sabi mo kanina, Satan will give you enjoyment in the first. But at the end, mabot sa kanya. Right? Verse 13, the Lord knew that the people of Sodom were very evil sinners. So, tanongin, bakit hindi na ni God sila? Pinapili siya ni Abraham. We have a tawag dito sa English, pagpili. Meron tayong sariling choices. Free will. Ika nga, free will. Kaya free will, gamitin mo through God's wisdom. Hindi kalooban ng Diyos, yung free will na binigay sa atin, ay gagamitin natin through worldly wisdom. Definitely, mapapahamak ng taong gumamit. Use the free will na binigay ng Diyos through God's wisdom. Amen? Kaya nung makita yun ni God, sabi niya, alam ng Diyos na yung Sodom were very evil sinners. At alam ng Diyos na yung lugar na yun, yun ang pinili nila. Okay? So, anong nangyari? Ano yung makikita natin doon? Alam natin na kapag hindi tayo marunong makinig, alright? Yung tao hindi marunong makinig, yun yung madalas na napapahamak.
Mga young people, nasa yung mga young people dito, magsabi ng Amen. Parang nandito lang yung young people. Lahat ng young people, magsabi ng Amen. Dito, yung mga young people, magsabi ng Amen. Parang yung mga young people dito, malalang yung boses. Dito, yung mga young people, magsabi ng Amen. Mga young people, dapat marunong kayong makinig at sumunod sa mga magulang ninyo. Hello? Especially if your parents is a believer. Okay? Kapag ang mga magulang ninyo ay mananampalataya, makinig kayo sa kanila. Sumunod kayo sa sinasabi nila. Pastor, hindi naman believer yung aking magulang. Paano magiginig? Ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Okay? Hindi mananampalataya ang parents mo, okay? Obey. Obey it in the Lord. Paano yung in the Lord? God will give you wisdom. Paano mo susundin yung magulang mo na hindi ba mananampalataya? Right? So, uulit ko, makinig kayo at sumunod. Kapag sinabi ng nanay, hugasan ko yung plato, anak. Mamaya na! Tumambak ng tumambak, yung hugasan. Nakaganyan ka pa rin. Punta na mo! Yung nanay mo, magmakawan, anak, please. Punta na mo, ako eh! Mataas pa yung boss mo sa nanay mo. Pero walang youth sa PLBY na gano'n. Lahat ng mga youth sa PLBY marunong makinig at sumunod sa magulang. Amen? Wise up, grace out. Amen. Hallelujah. Yan po yung theme ng youth camp natin last Wednesday, Thursday, Friday. Wise up, grace out. Amen. Kaya yung mga youth natin, you are blessed. Kayo ng mga parent na dinala nyo sa youth camp, yung mga anak, you are blessed. Kayo ang magiginabang nito. Alright? No? Wise up, grace out. Matuto kayong makinig. Amen. Kaya kapag yung mga pastors dito, meron mga activity yung mga youth at ina-announce ng mga pastor na, dami po ninyo yung mga anak ninyo, may activity tayo. Mga magulang, makinig kayo at sumunod. No? Hindi yung, hindi na. Ako lang bala sa mga anak ko. No. I tell you, lahat ng mga sinasabi namin, mga pastors, no? Dapat makikinig and obey. Sabi mo sa tabi mo, makinig at sumunod. O hindi na yung mga anak, yung mga magulang na sinasabihan namin dito. Okay? Kapag meron tayong mga activity dito, right? Activity ng mga youth, okay, mga magulang, dapat kayong mag-push sa inyong mga anak. Sabihin niyo sa inyong mga anak, ako nang bahala sa'yo, bibigyan pa ng 500 per day na allowance. Wow! Mag-attend ka lang ng youth camp. Kahit alam ko, hindi ka mapapahamak ko. Kahit alam ko, pag uwi mo, mag-i-enjoy ako sa'yo. Amen! Yung mga anak na nag-youth camp dito, magsabi na, woo! Nag-enjoy ba yung mga parent ninyo pag uwi ninyo? Oh! Amen. Wise up, grace out. Amen. Learn to listen. Right? Learn to listen. Kaya tayo kay Abraham, kay Tito Abraham, at sa kanyang pamangkin na si Lot. Okay? Anong ginawa ni Lot? Humiwalay siya, nakita niya through his eyes. Okay? So, sa gana, ginamit niya yung kanyang human wisdom. Okay? So, nag-enjoy siya sa una, nahumaling siya sa tawag dito, doon sa lugar na kanyang pinili dahil naging city. Okay? Good time dito, dito. Alright, siyempre dahil napalayo na sa kay Lot, hindi na siya nakakarinig ng word from God. Yun ang mahirap. Nag-enjoy ka nga, pero wala kang word from the Lord na naririnig. Yun ang gusto niya. Alright? So, kaya, anong nangyari? Alright? Kaya, siya ay napahiwalay kay Lot. Kay Abraham. Lesson. Here. Anong lesson dito? So, Abraham listened and obeyed the Lord as had
told him. He trusted that God would lead him to the right place. What happened to Lot and his family? Sa Genesis 19, okay, recap ko na lang, Genesis 19, there is two angels disguised as men, visited Lot and warned him of the impending destruction of Sodom and Gomorrah due to their wickedness. At first, Lot hesitated. Hindi siya nabinig. Alam mo, sa Genesis 19, doon na nangyari ang hindi inaasahan ni Lot. Ano yun? Dumating yung dalawang anghel, kaya nandun nag-disguise ng tao at kinausap si Lot. Winarn niya, sabi ng mga angel kay Lot, Lot, lisanin mo na ang lugar na yan. Sama mo ang pamilya. Ayaw niyo makinig ni Lot. Yung pamilya niya, lalong ayaw makinig. Bakit? Naging busy na sila sa mundo. Naging busy na sila. Ayaw na silang makinig. Okay? Once again, winarn niya kung sila ayaw makinig. Sabi ng mga angel, dahil ang lugar nito ay susunugin ng Diyos. Dahil yung mga tao na nandito ay makasalanan na. Pero si Lot hindi sa nag-iinit. Nakafocus siya doon sa fame, doon sa kasaganaan, doon sa kayamanan, richness sa buhay. Doon sa nakafocus. Kaya ang nangyari at the end, na naggunaw yung lugar na pinili ni Lot. In 2 Peter, kita natin. 2 Peter chapter 2. Tingnan mo dito. Yet, he rescued a righteous man. Paano ba ito si Lot? He's also a righteous man. Matuwid din sa katulad ni Abraham. But bakit naranasan ni Lot yun? Why? Because yung una palang desisyon niya mali. Alam mo, kapag ang desisyon mo, na alam mo, hindi ka sigurado, huwag mo nang itutuloy. Hello? Kapag hindi ka sigurado sa desisyon mo, at ito hindi nakaayon sa salita ng Diyos, huwag mo nang ituloy. Sabi mo sa tabi mo, huwag mo nang ituloy. Use God's wisdom, not human wisdom. Si Lot, ganun ang nangyari sa kanya. Right? And yet, ang sabi ng Bible, God rescued a righteous man. Lot, suffering the indignity of the unbridled lust of the lawless. Look at that. Verse 8. For righteous Lot lived among them day after day. Okay? Distressed in his righteous soul by the rebellious deeds he saw and heard. Ano ibig sabihin dito? Okay? Kasi itong si Lot, nahumaling na sa doon. Nag-isaw-isaw na sa doon, sa tabo ng mundo. Nawala yung wisdom ng Diyos sa kanya. Nag-e-enjoy siya, akala niya, yun pa yung kalooban ng Diyos. Hello, hindi lahat ng enjoyment sa buhay ay galing sa Diyos. Sabi nga kanina, even Satan, kaya kayang pasiyahin ang pagkagalan ko. Kaya niyang ibigay yung enjoyment. Even Satan. Kaya nga niyang pinukso niya si Jesus, kala niya matutukso niya. But Jesus, the wisdom of God. Kaya walang panalo si Satan kay Jesus. Right? Ganyan ang nangyari. Okay? Si Lot, though he is righteous, nahumaling pa rin siya doon sa flow ng mundo. There's no good success in that. Akala niya successful siya. Hindi alam bad success yung kanyang ginagawa. Right? Kaya ang nangyari at the end, you know what? Kahit ganun pa rin ang nangyari kay Lot, God rescued him. That's the grace of God. Yan po ang biyaya ng Diyos. Amen. But my question is, you need to experience what Lot experienced. Kailangan po bang maranasan yun? Para makita mo, ma-realize mo sa buhay mo, oo nga, dapat naginig ako. Dapat maging wise ako. Dapat lagi mong nawa yung kalooban ng Diyos sa buhay. You don't need to experience what Lot experienced today in our time. But you know what? Kapag wala yung God's wisdom, most of the times, yung mga mananampalataya, na-experience pa rin nila. Eh, mayroong mga mananampalataya na nakita mo, mga tapos bagsak. Mga bagsak. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Kapag pinaangat tayo ng Diyos, remember this, kapag pinaangat tayo ng Diyos, tuloy.
Kaya nga yung good success means prosperity over supplying of abundance. Good success means fulfillment. Okay? You are happy outward and you are happy inward. Masaya ka sa labas, masaya ka sa loob. Amen. Alam niyo, may mga taong masaya sila sa labas kasi meron silang ganito, meron silang ganito, meron silang ganito. But you know what? Deep within them, they are very, very lonely. Meron silang hinahanap. Ibig sabihin, walang fulfillment. Kapag ang isang bagay, walang fulfillment, okay, that is bad success. In good success, there is fulfillment in it. And of course, in good success, blessing from God. Dumadaloy sa atin. Amen. Learn how to listen. Right? No? Una, be wise and understand what the will of the Lord is. Second, learn how to listen. In order for us to receive good success. And my last point here is giving is an act of wisdom. Tignan nga natin yung dalawang picture na naman nandito. Okay? Show them. Manghuhula na naman. Sino ba yung mga to? Yung kanina, may kamukha dyan. Yung una, tsaka yung ngayon, isa lang yung isa dito. Sino yan? Sino mga yan? Abraham, Melchizedek. Right? That is Abraham and Melchizedek. You know what? Okay. Is giving is a obligation for the Christian? Palagay, ang pagbibigay ba, obligation to sa mga Kristiyano? Yes or no? Obligation ba? Yes or no ba? Hindi ko alam kasi hindi mo nagbibigay. Tama. Huwag ka muna sumagot. Okay, so giving is not an obligation. Ibig sabihin, giving is not obligation. No, hindi sa obligation. Okay? So giving reflects God's character as a generous provider. So giving is a biblical. Lagi namin tinuturo sa iyo. Right? We need to learn about this, about giving. Okay, tingnan natin yung Hebrews. That is Moses, Abraham, and Melchizedek. Okay, nakita natin na nagbigay si Abraham kay Melchizedek. Okay, in Hebrews chapter 7, let's see Hebrews chapter 7, verse 1. Okay, ang sabi dito, right, so Melchizedek was king of Salem and priest of the Most High God. He met Abraham and blessed him when Abraham was returning from defeating the kings. So si Melchizedek daw, he is the king of Salem, okay, and priest of the Most High God. Okay, tinawag din siya Prince of Peace because Salem means peace, yung lugar. Okay, siya si Melchizedek. Nang ma-meet niya ito si Abraham, okay, anong ginawa ni Melchizedek? He blessed Abraham. Okay, binbless niya itong si Abraham. Verse 2. And Abraham gave Melchizedek a tenth of everything he had captured. Nung binless ni Melchizedek si Abraham, anong ginawa ni Abraham? He gave Melchizedek a tenth of everything he had captured. In the first place, Melchizedek's name means king of God's approval. He is also called king of Salem, which means king of peace. Yun si Melchizedek. Okay? God's approval, ang sabi dyan. Right? So, in verse 3, no one knows anything about Melchizedek, father, mother, or ancestors. No one knows when he was born or when he died. Like the Son of God, Melchizedek continues to be a priest forever. Okay? Verse 4. You can see how important Melchizedek was. Abraham gave him a tenth of what he had captured, even though Abraham was the father of the chosen people. Verse 6. So Moses' teaching says that member of the tribe of Levi who become priest must receive a tenth of everything from the people.
The priests collect it from their own people, Abraham's descendants. Verse 6. Ganyan muna tayo. Although Melchizedek was not from the tribe of Levi, he received a tenth of everything from Abraham. Then Melchizedek blessed Abraham again, who had God's promises. Okay, ito yung istorya. Alright? Itong si Melchizedek, wala siyang pinagmulan. Okay? Wala siyang umpisa, wala siyang katapusan. Kasi he is the most high priest of God. Itong si Melchizedek. Ibig sabihin, that time, itong si Melchizedek, he configured Jesus. Okay? Yung tawag doon ay configuration or prefiguration of Jesus. That is Melchizedek. Yung time na yun. Okay. Bakit binigyan siya ng tenth of what Abraham had? Okay, bakit siya binigyan? This Melchizedek, ang sabi ng binasa natin, he's not part of the tribe of Levi. Kasi sa law, yung mga tribe of Levi, automatic yan. Okay? Na kailangan bigyan sila ng tenth of the tithe ng mga Hudyo. Right? Pero itong si Melchizedek, he is not tribe of Levites. Hindi sa lahi ng Levi, ng mga Levitan. Pero itong si Melchizedek, okay, ay isang priest din. Bakit ngayon binigyan ni Abraham itong si Melchizedek ng tenth of what he had? Bakit? Remember, Abraham didn't live under the law. He lived under God's grace. Amen. Melchizedek is not part of the law. Why? Because he is the prefiguration of Jesus that time. Pero si Abraham binigyan itong si Melchizedek ng tenth of what he had. Why? Because Abraham knows it. He used God's wisdom. Ginamit ni Abraham yung wisdom from God. Na kapag bibigyan ko ito, kahit hindi ito lahi ng mga Levita, bibigyan ko, alam ko, hindi magpapatalo. Hello? That's why giving is not losing. When we give, ibig sabihin, sabi nga ng Bible, it's all come back to us. Hello? Tao po? No? Ang pagbibigay is an act of wisdom. Kapag nagbibigay ka, lalo na sa church o sa mga lingkod ng Panginoon, nagbibless ka, that is act of wisdom. Why? Verse 7, ano sabi dyan? Verse 7, and no one could deny the fact that the one who has the power to impart a blessing is superior to the one who received it. Hello? Ano sabi? Hindi natin makakailan na yung nagbibigay ay mas angat doon sa binibigyan. Hello? Sino yung binigyan ni Abraham ng time na yun? Sino yun? The most high priest. Melchizedek. The prefiguration of Jesus. Yun ang binigyan niya. Tanong ko kayo, sa palagay niyo, magpapatalo ba ang Diyos? Papayag ba ang Diyos na mayroong mas tataas sa Kanya? Hello? Kapag gano'n, mayroong mas tataas sa Diyos, hindi na sa Diyos. So, anong gagawin ni God niyo? Anong gagawin niyo? If you give to the Lord, anong gagawin ng Diyos? Kasi ang Bible, sabi ng Bible, superior yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Kaya kapag nagbigay ka, you are superior. Amen. Pag nagbigay ka sa Diyos, ang tingin ng Diyos, superior ka, mataas ka sa Kanya. Hindi papayag ng Diyos. We cannot outgive God. We cannot outgive God. Amen. Kaya kapag nagbigay ka, tandaan mo, hindi magpapatalo ang Diyos. Ibabalik niya ito sa iyo. Nagbigay ka ng 1,000, God will give you 10,000, 20,000. Nagbigay ka ng 100,000, God will give you 1 million, 2 million. Gusto mo yun? Kaya nga sabi ng Diyos, sa Bible, sabi niya, no? Happy to give. No? Hindi yung kapag dumating na tayo sa pagbibigay, pag dumating na tayo sa pagbibigay, natapira mo siya lang, nakalang bago. Malumay-dublay ang 20 pesos ko.
Ulitin ko, walang ganito sa PLBY. Lahat ng mga PLBY member, they are all giver. Bakit? Kasi naunawaan nila that is giving is an act of wisdom. Amen? Once again, we cannot outgive God. Tandaan mo yan. Kami mga pastors, ano naman, tuloy-tuloy yung oversupply ng biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi kami nagtawag dito. Ano ba yung term? Pero pagdating sa Panginoon, pagdating sa PLBY, all out kami. Bakit? Kasi yun na yung buhay namin. God put us here. Yun na yung buhay namin. Right? Kaya naman napatunayan namin na hindi nagkulang ang Diyos. Yung verse 7, naranasan namin yan. Gusto kong maranasan yan. Amen. So, happy to be. Wala pa tayo sa labot. Baka mamaya pag sa labot ko yun, magtakbuhan kayo dito. Mamaya ka. Alright? So, tandaan natin yan, okay? So, giving is an act of wisdom. Alright, so my last verse. 1 Corinthians chapter 2, verse 6. This is my last verse. Okay, so, sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Okay? Ako ang nagtanim, ako ang nagtrabaho, ako ang nagtanim, ako ang nagtrabaho, lahat. Si Apollo ang nagdilig, sila, ganito. But God gave the increase. Kaya sabi ko kanina yung topic natin, Christ, your wisdom, will give you good success. Hindi siya will lead you, will give you good success. Bibigyan ka ng good success ng wisdom ng Diyos. Verse 7, so, then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God will give the increase. Right? Tandaan natin yan. God always give the increase. Sometimes we think that the increase or success that we enjoy is the result of our own effort or hard work. No. The truth is that God is the one behind our increase. Hindi yung effort natin, hindi yung pagpapagal natin, hindi yung hard work natin. Kasi kapag ganoon, pagmamalaki mo yung ginawa. Right? Pag kinausap, ang ganda naman mo, ganoon. Ay, dahil sa hard work ko tayo. No. Hindi ganoon. Okay? Tandaan natin, it's always God who give you increase. Siya nagpapala mo. Amen. That's why He will give us a good success. Hallelujah. Praise God. Palapang natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can you all stand and have our communion? Nandiyan pa ba yung mga communion ninyo? Okay. Praise God. Alright? Thank you, Jesus. We give all glory and honor and praises. Thank you for your word, Lord God. We know, Lord, that your wisdom is in us. Teach us, Lord God, to be wise and understand what the will of the Lord is. Teach us, Lord God, to listen. Teach us, Lord God, to give more. And we know, Lord God, we will receive good success in our lives. Panginoon, habang kami nakatayo, inaalala namin ang kabutihan. Inaalala namin ang katagumpayan na nagawa mo doon sa krus, Lord God. That through the finished work of you, we receive victory. We receive healing. We receive righteousness. We are being favored and blessed. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinalagila at sinasamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nung gabi, pagkano lang ating Panginoon sa ganun po ito napay, nagpira-pira sa ito, ang wika niya, ang pinapay ito, siguro na kayo katawan. Kainin ninyo bilang pag-ala-ala sa amin. Kaya din naman, dinampot na yung sara ng katas ng kubas. Sabi niya, sabi ko ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay natin dito. Tuwing iinumin ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa amin. At tayo kumain at uminom. Hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Once again, greet mo yung katabi mo, high five mo, sabihin mo, you are blessed. You are favored. You are strong and healthy. There's power in the word. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayo